Uy, nakapag-break ka na ba? Nakapag-relax ka na ba? Saan ka man nagtatrabaho, mapa-opisina man o work from home o mula mismo sa pwesto, sasabayan namin ang break time mo. Sasabayan namin ng mga balita at komentaryo, mga panayam ng mga taong viral ngayon. DZRH Break Time! Just around the corner. Christmas na nga eh. Feel na lang ay. Buti ba ang mga taga-DZRH Operation Tulong, mabuhay kayo, ha? Abay, nabigyan ng regalo at nagpakain sa mga bata, Yun. ha? Yan ang spirit of Christmas. Mabuhay ang DZRH Operation Tulong, Miss May Binauhan. At narito mahabigan ng headlines na ating mabalita ngayong araw ng Lunes. Ngayon ay 4 ng buwan ng Disyembre. Sa ating mga headlines, bad at good news. Gasolina at kerosene may taas sa presyo bukas. Pero ang diesel may rollback. Pero katitik. Wala pang piso. Samantala, person of interest sa Marawi mass bombing, tinutugay-gaya ng PNP pag-ako ng Islamic State under verification pa ng AFP. Santo Papa nalungkot, nakidalamhati at nagdasal para sa biktima ng pambomba sa MSU Marawi City kahapon. Puwersa ng pulisya at Philippine Coast Guard naka-heightened alert bunsod ng Marawi mass bombing. Pangulong Bongbong Marcos pinagsanib persa ang DILG, DSWD at LGU para sa mabilis na ayuda sa mga naging biktima ng lindol sa Mindanao. Vice President Sara Duterte pinagpapaliwanag ng Korte Suprema sa legalidad ng confidential funds. Wow. Termino naman ni PNP Chief General Benjamin Acorda pinalawig. In-extend ng Paulo Marcos ng 4 na buwan hanggang March 31, 2024. Kaisa isang preso ng Alabat, Quezon nakatakas matapos lagariin ang rehas ng kulungan. Baka nakapasok yung lagari. Samantala, Pinoy-German National napatay sa saksak malapit sa Eiffel Tower sa France. Dalawang iba pang dayuhan sugatan. Ba? Pati sa France, sa Eiffel Tower, may nagwawala na rin doon. At ilang lugar sa Metro Manila at karating na lugar, 5 araw na walang kuryente simula bukas. Ayon yan sa Meralco. Pati Maynila, ilang araw bang mawalan din ng supply ng tubig ilang lugar? Samantala, bad at good news sa mga motorista. Pasado na bukas ang dagdag bawas sa presyo ng petroleum products. Batay sa anunsyo ng mga oil company sa 30 centavos ang itataas sa presyo ng kada litro ng gasolina habang 20 centavos naman sa kerosene. Ang good news naman ay may rollback sa presyo ng diesel sa halagang 30 centavos per liter. Wow, laki. Ang paggalaw ng presyo ng produktong petrolyo ay posibleng dulot ng pagbawas ng produksyon ng mga oil-producing countries o OPEC. Samantala, may sinisilip ng person of interest ng pamahalaan sa posibleng nasa likod ng pambobomba sa Mindanao State University na ikinasawi ng 4 na katao. Sa panayam ng DZRH, sinabi ni National Intelligence Coordinating Agency Chief Ricardo De Leon na hindi pa maaaring banggitin kung ito ay grupo o mga individual. Sinisiyasat na kung may mga CCTV sa labas ng universidad na nakahagip sa mga sinasabing mga lead sa pasimuno sa naturang insidente. Pero hindi pa rin anya inaalis ng NICA ang posibilidad na local terrorist ang may kagagawan ng pagpapasabog. Narito ang naging pahayag ni De Leon.
kanina sa briefing natin, yun ang hinahanap nilang evidence pero parang wala pang indications na nag-gather. Nandito nga pati si General Nobleza, wala pa pong ganun mga to prove, to show foreign involvement as of this time po. Samantala, bumuo na ng Special Investigation Task Force ang Philippine National Police para imbestigahan ang nangyaring pagsabog sa Mindanao State University Gym sa Marawi City kahapon. Ayon kay PNP Chief General Benjamin Acorda Jr., pamumunuan ang SITG ni Lanao del Sur Police Director Colonel Robert Daculan. Inaalam pa ng PNP ang mga motibo sa pagpapasabog at mga persons of interest. Nagdagdag na rin ang presensya ng masundalo bukod sa naunang augmentation na police force mula sa PNP at maging sa AFP para sa pinigting na seguridad sa MSU at matiyak ang kaligtasan ng mga mamamayan. Inako naman ng Islamic State na sila ang nasa likod ng pambobomba sa loob ng Mindanao State University habang may misa kahapon. Inanunsyo ng grupo sa Telegram na miyembro nila ang nagpasabog ng bomba sa naturang pagtitipon ng mga Kristiyano sa Marawi City. Una na ring sinabi ng Armed Forces of the Philippines Chief General Romeo Browner na posibleng retaliatory attack o pag-resback sa serye ng matagumpay na operasyon ng AFP ang motibo ng pag-atake. Ayon kay National Intelligence Coordinating Agency Director Ricardo De Leon, bineberipika pa nila ang impormasyon na may kaugnayan dito ang Islamic State. Samantala, matinding pinatututukan ni Pangulong Bongbong Marcos sa militar, AFP, ang pag-iimbestiga sa nangyaring pambomba sa MSU Marawi City na ikinamatay ng 4 katao at ikinasugat ng mga tinatayang 10 katao. Ayon kay Defense Secretary Gilbert Teodoro, inatasan ng Pangulo ang AFP na magipag-ugnayan sa law enforcement authorities para sa mas mabilis na investigasyon sa nangyaring uri ng terorismo. Sinabi naman ni AFP Chief of Staff General Romeo Browner na isa itong signature na pag-atake ng mga local terrorist para makakuha ng atensyon sa international community. Isa sa tinitignan dahilan ng pag-atake ang paghiganti matapos mapatay sa magkaiwala ng engkwentro ang leader ng Daula Islamiyya na si Abdullah Sapal at ang hinihinalang bomb expert ng grupong Abu Sayyaf na si Moods Rimar Sawadyaan alias Mundi. Kaugnay ng balitang yan, inaalam na ng Armed Forces of the Philippines kung totoo ang impormasyon na ang Islamic State ang responsable sa pagsabog sa Mindanao State University, Marawi City. Ayon kay Colonel Circes Trinidad, Chief ng AFP Public Affairs Office, nagsasagawa na sila ng investigasyon katuwang ang Philippine National Police para alamin kung anong bomb signature ang ginamit. Anya, ito ay makatutulong upang ma-identify ang mga suspects sa naturang pambobomba. Naka-heightened alert na ang AFP kasunod ng insidente upang matiyak ang kaligtasan ng publiko at upang ma-track down ang mga salarin. Naka-heightened alert din ang Philippine Coast Guard dahil sa nangyaring pagsabog sa Mindanao State University kahapon. Ayon kay Coast Guard Commandant Admiral Ronnie Gavan, kailangang paigtingin ang lahat ng pantalan ang intel, pre-departure inspection, kasama na ang canine inspection at maging ang mga sea marshals at coastal security patrols. Kailangan din niyang palakasin ang ugnayan sa port authorities,
maging sa LGUs, AFP at iba pang law enforcement agencies. Sinabi pa ni Admiral Gavan na layunin itong matiyak ang seguridad sa maritime industry at kaligtasan ng mga pasahero. Samantala, kinumpirma ng National Capital Region Police Office na sila ay may natatanggap na priority intelligence requirements kaugnay ng terorismo tulad ng nangyaring pagsabog sa Mindanao State University sa Marawi City. Ayon kay NCRPO Chief Police Major General Jose Melencio Nartates Jr., dapat tignan at beripikahin ng mga police commander at operatiba ng pulisya ang mga impormasyon sa kanilang mga nasasakupan. Tiniyak din nito na bubuwagi ng PNP Intelligence Division ang lahat ng banta sa seguridad sa Metro Manila kabilang na ang terorismo. Una nang itinaas ng PNP sa heightened alert ang pulisya sa buong NCR kahapon bilang precautionary measure kaugnay ng pambobomba sa Marawi kung saan paiigtingin ang police patrol at intelligence gathering. Alamin natin ang update kaugnay sa nangyaring papasabog kapon ng bomba sa MSU. Nasa ating linya si Police Lieutenant Irene Mazon ng PNP PRO BARM PIO Chief. Lieutenant Irene Mazon, magandang hapon po sa inyo, Teniente. Hello po, sir. Magandang hapon po. Lieutenant Mazon, ma'am, ano na po ang latest? Meron na ba tayong na-identify na mga persons of interest dito sa nangyaring pambobomba kahapon sa MSU? Yes, sir. As of now, we still have initially 2 persons of interest. They are both members of the DI Maote group, and all other information na marating po sa atin ay still for verification din po. Ayan, so far ang tinitingnan nyo, Maote group po sila kasali, ma'am? Yun po ang ano natin, sir. Mga persons of interest natin, initially, sila pa lang po yung mga ano natin, persons of interest. 2 po. Paano po sila natukoy, ma'am, na sila ay persons of interest? Meron ba mga testigo na nakilala sa kanila o dahil po sa CCTV footage? With that kind of information, sir, no. Part po kayan kasi ng investigation natin. So, I cannot give you everything in detail. Mm-hmm. As of now, settle po muna tayo doon, and we are gathering information, and those are our basis para kuha natin itong mga persons of interest natin. Ano? And initially, 2 pa lang po. So, tinitingnan po natin kung meron pa po tayong pwedeng idagdag dito, pati na po sa posibleng rason ng insidente. Anong nakita nyo motibo sa pagpapasabog ng bomba, Lieutenant Mazon, ma'am? Okay, sir. So, one of the reasons na tinitingnan natin are the retaliation of these groups na dahil sa mga ginawa nating law enforcement operations nitong mga nakaraan. No? So, may mga nakuha tayong high-value targets. And isa ito sa mga tinitingnan natin. Again, sir, isa lang po ito, and may mga tinitingnan po tayong other possible reasons po. Anong ibang motibo ang tinitingnan nyo, Teniente? We're still verifying these information po, sir. May kinalaman ba sa politika, rumors? Again, sir, with this kind of information, hindi po natin po pwedeng i-divulge, but they are looking into possibilities. Pero yung nauna pong possible na reason, itong mga retaliation is 1. So, yun pa lamang po. Mm-hmm. Meron naman po kayang kinalaman tungkol naman sa pagiging Kristiyano at pagiging Muslim ng mga tinutukoy na persons of interest? Hello po. Yes, ma'am. Meron pong kinalaman ba ang relihiyon sa naturang insidente? Hindi, in terms of religion po, ma'am, no, posibleng titingnan po natin itong anggulo na ito, but we are checking on all of the possibilities.
Pero hindi po kami magbibigay, hindi po namin tutuldukan ito na ito po yung pinakadahilan. Yung mga persons of interest, nasa Marawi City pa kaya sila? Nasa Lanao del Sur o nakaalis na dyan na Lieutenant Mazon, ma'am? We are doing heightened intelligence operations din po, and sa ngayon, sila na po muna ang bahala to confirm itong kung nasaan itong mga persons of interest po natin. Okay, Teniente. So, kumusta po ang situation sa MSU ngayon? Alam po namin na, ayan, sinabi kanina ni Silvia na interview natin, naka-half-mast daw ngayon ang flag dyan sa MSU. Tuloy po ba ang klase? Normal po ba ang operations ng MSU, Lieutenant Mazon? Yes po, sir. Normal pa rin po ang operations ng MSU campus. Kahit po na hinaitan natin yung alert status po natin doon sa area, and nagdagdag din po tayo ng security from PNP and AFP po. May mga checks po ba nga na itinalaga, Teniente? Yes po, sir. Nag-heighten tayo ng checkpoints natin and police visibilities. Hindi lang po sa area ng Marawi, pati po sa buong area of province ng Lanao del Sur. Ayan. Ilan po yung na-identify na po ba yung namatay at yung mga nasugatan na Lieutenant Mazon, ma'am? We have confirmed 4 deaths, and as of last night, 45 yung wounded. Wow, But 45 pala. 7 na lang po ang naiwan sa hospital na admitted. So the rest po doon sa 45 na yun ay nakalabas na. May pangalan na po kayo ng mga namatay, Lieutenant Mazon, ma'am? May pangalan po tayo sa mga namatay? Yes po, sir. Unfortunately, no, hindi ko po hawak yung okay. ko ngayon. Yes po. But they are identified already. Okay. So ano po ang paalala natin sa ating mga kababayan dyan sa Marawi? Pinapaalalahanan po natin, hindi lamang po ang mga community natin or mga public natin sa Marawi, pati na po sa buong province ng Mindanao at BARM na kung maaari po ay iwasan po natin mag-spread ng fake news, lalo-lalo na kung magkukos po ito ng chaos and magkukos po ito ng fear and chaos sa ating community. And also, your law enforcement agencies are trying our best to secure the area and to keep our peace and order dito sa area po natin. Meron po kayong profile ng mga nabiktima dito sa naturang pagsabog, ma'am? Profile, kahit hindi po pangalan. Apo. Meron po tayong nakasama na, meron pong nakasama na member ng faculty, may mga estudyante po and residents din po ng MSU campus. Wala nang babae at saka lalaki, ma'am? Puro ano ito mga namatay? Babae at lalaki po. Puro po Christian po ito lahat. Puro Christians na puro babae? Apo. At, okay. Lieutenant Mazon, maraming salamat. Magandang hapon po sa inyo and thank you. Thank you. Kaibigan na Pulis Lieutenant Irene Mazon, ang Chief ng PNP PRO BARM Public Information Office. So, meron na pong persons of interest at ito ay hininalang miyembro ng Maute Terrorist Group. Babalikan natin lang pang detalye ng ating mga balita. Vice President at DepEd Secretary Sara Duterte Carpio pinagpapaliwanag ng Korte Suprema sa legalidad ng kanyang confidential at intelligence funds. Termino naman ni PNP Chief General Benjamin Acorda Jr. Pinalawig ng Pangulong Marcos hanggang March 31, 2024. Samantala, isang preso naman sa Alabat, Quezon nakatakas matapos lagarihin ang rehas ng kulungan. Huwag pupunta ng Eiffel Tower sa France, ha? Ikaw, nagbabalik ka pa na magbakasyon sa France, ha? Alam ko, gusto mo doon ka mag-Christmas, ha? Lakay, hanggang doon lang sa Parisan. Ganun Paris. Ba? Hanggang Paris lang. Oo, hanggang Parisan lang ako. Abay, Pinoy-German pumahabigan. Filipino-German national napatay sa saksak malapit sa Eiffel Tower sa France. Dala pang dayuhan nasugatan.
pati sa France may mga siraulo na rin doon, ano? Nagkalat na lakay. Ang detalye po na mabalitang yan sa ating pagbabalik sa ating palatuntunang Break Time. RH Break Time. Oras Ninong Cesar Lee ng Toyota Alabang at Mr. Michael Ismaygay, Hermana Rosie Sarangaya, alas 4:31. Sorry wala kasi akong kayang ibigay sa'yo, kundi Christmas card. Pero di bale, andito naman ako, di ba? Mas mahal mo ako kaysa sa Christmas card, di ba? Pero meron pa akong isang regalo sa'yo, ibubulong ko sa'yo. Do you know that I love you very, very much? On Christmas morning and find my stockings filled with you. Merry Christmas, Ninang Thea. Ano po, Ninong? 21 days na lang. Wow, ang bilis ng panahon. Hatawin natin ang mga reports mula sa Senado. Wow, nagsalita si Senator Bato de la Rosa. Meron daw failure of intelligence kaya nagkaroon ng bombing sa Mindanao State University sa Marawi City kahapon. Aba, sinong sinisisi ni Senator de la Rosa ngayon, Raymond? AFP ba o PNP o pareho? RS number 28, Raymond Dadpas, please come in. Raymond. Mayor, masakit man sabihin, ngunit aminado si Senador Ronald Bato de la Rosa na nagkaroon ng failure of intelligence sa nangyaring pambobomba sa MSU sa Marawi City. Ayon kay De La Rosa, kung meron mang intelligence information na tinanggap ang mga security forces ay hindi nila inaksyonan. Ganun pa man ay agad din itong idinipensa ang mga security forces sa lugar bilang tugon kung dapat bang may managot sa kanila sa nangyari. Git ng Senador, kahit anong gawin ng gobyerno na pagbabantay kasama ang publiko ay hahanap pa rin ng paraan ang mga terorista. Sa report sa kanya ng Regional Director ng Bangsamoro Police ay nagpadala ng isang kumpanya ng pulis upang tumulong sa pagbabantay sa MSU compound. Hinimok nitong mga estudyante na kumalma kasunod ng insidente. Marami na umano ang mga nag-uwian sa kanilang mga lugar ng mga estudyante dahil sa takot. Narito si Senador Bato de la Rosa. Pwedeng merong failure of intelligence dahil nga hindi na-monitor, di ba? Kung na-monitor man nila, failure to act on the intelligence. Ganun mo talaga ang mangyayari niya. Or no intelligence information at all. Pwede rin. No intelligence, still a failure of intelligence. Bakit hindi nila na-monitor? Yung wala sila intelligence report patungkol dyan. Ang bahagi ng pahayag ni Senador Ronald Bato de la Rosa na kanina din lang ay nag-deliver ng kanyang privilege speech bilang pagkondena sa nangyari noong o kahapon habang nagkakaroon ng misa sa MSU compound. Para Raymond, sa kauna-unahan sa Pilipinas, Raymond, yes, Mayor. wala bang pahiwatig binanggit ni Senator Bato de la Rosa kung sino ang mga nasa likod ng bombing dyan sa Marawi City kahapon? Ang sinasabi niya ay hayaan muna daw na mag-imbestiga yung mga pulis at tapusin yung kanilang trabaho at sila na mismo ang dapat na mag-announce bagamat meron daw siyang mga initial information na tinanggap hinggil sa pangyayaring ito, Mayor. Ano yung initial information? Ayaw sabihin. Mas maganda daw na tapusin muna yung mga pulis at magtrabaho at sila na mismo ang mag-announce doon sa kanyang pagkakabanggit sa amin kanina. Diyan ba ginagamit yung mga CIF, Lakay, tsaka Sir Raymond? Diyan ba dapat ginagamit? Dapat doon gamitin. Wala eh. Nagkaroon ng failure of intelligence. Sabi niya, kung nalaman man yung intelligence report, failure to act on the intelligence report. Yun ang naging problema. Kung kahit na mayroong tinanggap na impormasyon, kung hindi naman trinabaho, wala din. Oo. Ayan, siguro ito ang sagot niyan, Raymond, ha?
abay itong report ni Leta Narciso sa Malacanang, abay kumalat na rin pala yung mga report na merong mangyayaring pagpapasabog ng bomba dyan. Ayun, yun ang problema sa kung walang ginawa. Ayan. Ayun. Okay, maraming salamat, Raymond. Balik sa inyo, Mayor at Mr. Ito na nga, lakay text messages tungkol sa pagpapasabog kumalat noong Sabado. Ay nako, idetalye mo nga yan, RH14, Leth Narciso, Miss Leth. Mayroon umanong kumalat na text messages noong Sabado ng gabi o bago ang nangyaring pambobomba sa Mindanao State University sa Marawi City. Sa Bagong Pilipinas Public Briefing, sinabi ni Attorney Nagib Sinarimbo, tagapagsalita ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, na nakasaad sa bomb threat messages na may gagawing pagpapasabog pero hindi nakaspecify kung saan. Ayon kay Sinarimbo, kailangang tingnan itong maigi para mas makita kung saan talaga ang pinanggalingan ng pambobomba. Aminado ang BARM na blanco rin sila sa motibo ng pambobomba, bagamat sadyang may presensya anya ng violent extremist na nakita naman sa nangyari noong 2017 Marawi Siege. Sa mga nagsasabi naman na kapareho ang insidente ng Hulo Cathedral bombing, sabi ni Sinarimbo, ang nangyari noon ay suicide bombing pero lumalabas na sa MSU ay talagang tinaniman ng bomba at saka pinasabog. Samantala, binanggit ng opisyal na naglagay na ng Incident Command Post sa MSU para sa documentation ng mga biktima. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH. Yes, so ano ang reaksyon ng Pangulong Marcos bukod dun sa naunang pagkundina? At sinabi niya kahapon na ito ay maaaring kagawa ng mga foreign terrorists. Walang kasunod na pahayag lakay dyan ang Pangulo. Abangan natin, mukhang magtutungo siya sa Marawi. Wow. Kailan? Wala pa schedule. Secret. Basta. For security reasons. Tama. Okay, sige. Ano yung schedule ng Paulo Marcos ngayong Lunes, Miss Let? Tahimik ngayong Lunes na kayo. Binanggit kong schedule sa'yo na dapat ngayong hapon. Bukas pa pala yun. Ayan, namali ako ng tingin. Bukas pa, yun sa Malacanang. Siguro talagang pinag-aaralan at hinintay ng Paulo Marcos ang mga report. Nakatutok sila dun sa mga pangyayari ngayon. Ayan, lindol, malakas na lindol doon sa Surigao del Sur at itong pambobomba dyan sa Marawi City. Maraming salamat, Let. Balik sa inyo, Lakay at Miss Thea. Let Narciso mula sa Malacanang. Samantala, sabi naman ng Armed Forces of the Philippines, hindi nila inalis ang posibilidad na konektado sa Islamic State ang mga nagpasabog ng bomba sa MSU Marawi City kahapon. Arrest number 52, Edniel Parosa. Please come in, Edniel. Lakay at Miss Thea, patuloy na bine-verify ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas ang pag-ako ng International Terror Group na Islamic State o ISIS sa pambobomba sa Mindanao State University sa Marawi. Ayon kay Colonel Sergio Trinidad, hepe ng AFP Public Affairs Office, patuloy ang investigasyon para sa bomb signature na makatutukoy kung sinong grupo o anong grupo ang nasa likod ng pagpapasabog. Sa isang mensahe ipinadala ni Trinidad, sinabi ng opisyal na iniimbestiga ng AFP ang umano'y pagkakasangkot din lakay ng Daula Islamia Mauti Group sa tinawag nito heinous act of terror. Pero sabi ni AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr., hindi iniaalis ang posibilidad na konektado nga sa ISIS ang Daula Islamia Maute na gaya ng Abu Sayyaf ay napatayan ng leader matapos ang military operations itong weekend kaninang tanghali. Pinulong ni Bronner ang mga ground commander kung saan inatasan niya mga itong paspasan ng paghuli sa mga suspect sa MSU bombing maging ang pag-operate laban sa Daula Islamia. Binisita rin ni Bronner si Bangsamoro Chief Minister Ahod Ibrahim at tinalakay ang mas maigpit na seguridad sa lugar. Pakinggan natin ang bahagi ng pahayag ni Bronner sa Marawi. We're looking at all aspects. We're looking at all the angles. Remember that when the Marawi siege happened here, it was the Daula Islamia Southeast Asia group that claimed that they were in control of what was happening here. Right. So again, we are not disclaiming that possibility that there are links towards international ISIS groups. Samantala, Lakay, kapapasok lang ding balita mula sa Marawi na tukoy na ang uri ng IED o Improvised Explosive Device na sumabog dyan sa Mindanao State University. Isa itong 60mm mortar at walang timer na indikasyon na ito ay activated o inactivate remotely o sa pamamagitan ng remote control. Ngayon pa man, Lakay,
hindi pa rin inaalis ng AFP ang posibilidad na ito nga ay suicide bomber o hindi. Hindi ni-rule out lakaya ng AFP na ito ay isang suicide bombing dahil walang nakita na circuit control o remote control dito sa pagpapasabog na ginawa sa loob ng MSU o Mindanao State University. Antabayanan natin ilan pang mga latest mula dyan sa ground mismo sa lungsod ng Marawi. Klaruhin lang natin, hindi suicide bomber, ganun ba? Hindi suicide bomber kundi sa pamagitan ng remote control. Kabaliktaran lakay, wala silang nakitang remote control. Wala? Wala silang nakita ring timer. So, yes, baka. lakay. So, baka. So, ang... hindi inaalis. So, hindi inaalis ang posibilidad na suicide bombing. Wow. Yes, itong insidente. Ngayon, ang binabanggit lakay ng AFP, inaantay yung EOD, yung K9 at yung forensic team doon sa kanilang initial investigation dahil syempre, baka isa doon sa 4 na naunang na-report na napatay o na namatay ang posibleng may karga-karga nitong 60mm mortar na walang timer at hindi activated ng remote control noong sumabog ito dyan sa loob ng MSU. Kung suicide bomber yan, Edniel, dapat yung pinakamatindi ang tama dyan, napuruhan. Kung suicide bomber yan, kung dala niya yan, warat-warat ang katawan yan. Correct, lakay. At ito nga, inaantay nga. Yung actually, nung unang statement nila lakay, ni-rule out nila yung suicide bombing ng AFP. So, inalis yung posibilidad na suicide bombing. Kaya lang, after ng command conference kanina, binabagit na nga ng ating mga sundalo na walang timer na nakita doon sa lugar kung saan nag-detonate itong natukoy na IED at indikasyon na ito'y hindi rin activated remotely o walang nag-activate nito from afar. At gaya nga na binabigit kanina lakay ng National Intelligence Coordinating Agency, patuloy sila sa backtracking lalo pa posibleng mahagip o nahagip ang CCTV sa labas. Kung mayroon mga kasama itong umano'y posible na suicide bomber sa loob ang MSU. Yan ang ilan sa mga tanungan pa natin dapat masagot sa nangyari nga yan o panibagong insidente ng terror attack dyan sa nasabing lugar, bahagi ng Marawi. So yan ang latest ngayon na Edniel na report mula sa AFP. Maaring ito ay suicide bomber. Ang malinaw, hindi nila tinutumbok din na suicide bombing ito pero dati kasi ni-rule out nila na suicide bombing ngayon. Open na rin sila sa possibility dahil again, wala silang nakitang timer at wala silang nakita na indikasyon na ang IED na sumabog ay inactivate remotely o mula sa malayo ng isang hindi patukoy na suspect of person of interest. Anong report na tinanggap niyo dyan, Edniel? Puro babae ba yung mga namatay o meron ding lalaki? Yun ang hindi pa natin lakay na tutulogan kung ano yung mga identity nitong mga ito. Pero ang sigurado, PNP, Philippine National Police, yung lead agency doon sa pinaka-investigasyon sa nangyari at nakikiamoy lang din itong AFP doon sa investigasyon ng EOD at ng K9 Forensic Unit ng Philippine National Police. Saka sila ngayon nagsasalita sa media, lakay. Okay, maraming salamat, Edniel. Maraming salamat, lakay at kaya back to you. Samantala, QCPD nagsasagawa ng inspeksyon sa mga terminal ng bus, mall at iba pang matataong lugar sa QC kasabay ng heightened alert status ng PNP sa Metro Manila. Idetalye mo RH5, Val Gonzalez. Val. May tiniyak itong pagsasagawa ay nais matiyak ng Quezon City Police District na ligtas ang publiko na nasa mga matataong lugar sa lungsod ng Quezon. Ngayong hapon ay pinangunahan ni Cubao Police Station Commander Police Lieutenant Colonel June Paulo Abrasado ang pagsasagawa ng inspeksyon sa mga terminal ng bus, mall at iba pang mga lugar na malimit pinupuntahan ng taong bayan lalo na ngayong holiday season. Ang inspeksyon ay bahagi pa rin ng countermeasures ng PNP kasunod ng heightened alert status na pinatutupad sa buong Metro Manila kasunod ng nangyaring pasabog sa Marawi City.
Sabi ni Lieutenant Colonel Abrasado, regular nila itong isinasagawa, lalo na sa Cubao na dinaragsana ng mga tao. Bukod sa K9 unit na ipinakalat ng QCPD, mayroon ding mga foot patrol o itong foot patrol na nagsasagawa naman ng paglilibot sa mga mall at iba pang establishmento sa Araneta sa Cubao, Quezon City. Bukod sa Mindanao ay nasa ilalim ng heightened alert status ang National Capital Region mula pa kahapon. Yung tinatanong mo, Lakay, idagdag ko na lang din, isang lalaki at 3 babae yung mga namatay na yun. Ito yung lumalabas na latest dun sa investigasyon ng Philippine National Police na inihayag ngayong hapon nitong si Police Colonel o Police Lieutenant o Police Colonel Pajardo ang tagapagsalita ng Philippine National Police. At meron na rin nakuha, Mayor, yung nakuha na yung isang bag na posibleng pinaglagyan ng bomba. At walang CCTV doon sa lugar na pinangyarihan ng insidente, kaya backtracking ngayon ang isinasagawa ng PNP doon sa mga lugar na posibleng dinaanan bago makapasok ng MSU yung dalawang mga suspect. Ang binabanggit nitong si Police Colonel Jean Pajardo, Mayor, tinitingnan nila ang posibilidad na sangkot din itong dalawang mga persons of interest dun sa ilang mga nakalipas na insidente ng pagpapasabog, particular na, Mayor, yung mga suspect dun sa pagpapasabog ng mga bus dyan sa bahagi ng Mindanao. Yun yung nakuhang impormasyon dun sa katauhan ng dalawang mga suspect. At inalis na rin ng PNP, Mayor, yung posibilidad na mga suicide bomber. Itong nangyaring kagagawan ng suicide bomber, itong nangyaring pagpapasabog dahil wala daw silang nakikitang indikasyon, mga indikasyon at mga senyales na ito'y kagagawan ng mga suicide bomber. Yung una kasing Val, so magkaiba kayo ng report ni Edniel. Sabi ni Edniel, ang latest after command conference may possibility na suicide bomber. Pero ngayon sa PNP, sinasabi mo na hindi suicide bomber ang may kagawan. Medyo malayo batay sa binanggit nitong si Police Colonel Jean Pajardo. At sabi niya, miyembro daw, Mayor, ng isang grupo ang mga ito, pero ayaw munang tukuyin at ayaw munang magbigay ng dagdag na detalye itong si Police Colonel Jean Pajardo, tagapagsalita ng PNP. At ang isang development dito ay tukoy na nila at iniuugnay yung dalawang mga POIs o itong dalawang persons of interest dun sa pagpapasabog na nangyari naman nung nakalipas na panahon dun sa mga bus. Ito yung inilabas na impormasyon nitong si Police Colonel Jean Pajardo. Mga fragments, Mayor, ng mula sa 16mm mortar yung nakuha. At may command conference ang AFP ngayong araw, ang PNP rin pinangunahan nitong si extended PNP Chief Police General Benjamin Acorda Jr. yung command conference naman na isinagawa bago magtanghali dito sa Campo Crame, Mayor. Maraming salamat, Val. Iyan pa rin ang latest mula sa Camp Crame. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ako naman, Val Gonzales, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Val Gonzales. Babalikan po natin ilang pang detalye na ating mga balita. Mga Chinese nationals naman na nahatulan ng kasong drug trafficking sa bansa. Abay, dapat din daw patawan ng parusang kamatayan. Tulad dun sa dalawang Pinoy na pinatawan ng death penalty sa China. Standby, Christian Manyo, standby, Miss Ali Ikatlo de Ford. Si actress Maha Salvador buntis. Sino nakabuntis? Asawa niya, Lakay. May asawa na ba siya? Ala ko. Ang detalye po na mabalitang yan sa ating pagbabalik sa ating palatuntunang Break Time. RH Break Time. Oras, Miss Thea. Kulang-kulang 5 minuto bago mag-alas 5. Balikan natin ang ating mga reports. Naku, may mga nagtatanong bakit daw walang reaksyon. Official statement ang Senator Robin Hood Padilla. Kaya siya ay Muslim convert, di ba? Any mahabigan mga Chinese nationals na natulan ng kasong drug trafficking sa bansa.
dapat din nga patawan ng parusang kamatayan tulad sa ginawang mga Pinoy na pinatawan ng parusang bitay sa magitan ng lethal injection. Sino may sabi yan man ng Milky? Milky Rigonan, please come in. Nakayateya, dapat patawan ng death penalty ang mga Chinese na nakatulan sa bansa ng mga kaso na mayroong kinalaman sa illegal na droga. Ito ang sinabi ni Congressman Rufus Rodriguez kasunod ng pagkumpirma ng Department of Foreign Affairs na binitay sa China ang 2 Filipino noong November 24 dahil sa drug-related offenses. Ayon kay Rodriguez, Chairman ng House Committee on Constitutional Amendments, kung ang China ay nagpapataw ng kamatayan sa ating mga kabayan na drug convicts, dapat gawin dito sa Chinese nationals na nahulat na kasuhan dahil sa manufacturing, smuggling at pagbebenta ng ipinagbabawal na gamot sa bansa. Gini Rodriguez, hindi patas na ang mga Pinoy naharap sa death penalty sa China, gayong ang mga Chinese national na sabit sa illegal na droga sa ating bansa ay nakukulong lamang. Ang masakit pa ayon kay Rodriguez, may mga Chinese na nakalulusot sa kanilang ginawang krimen dahil na rin sa koordinasyon, koneksyon at panunuhol. Umapela si Rodriguez sa Kamara na agad nang ipasa ang House Bill 2459 na isinumite pa noong 2022. Target nito ang mas mabigat na parusa gaya ng death penalty laban sa mga dayuhan na guilty sa drug trafficking ng illegal na droga at yung pang mga katulad na kaso. Para sa kauna-una sa Pilipinas, DCRH, Milky, so meron ng nakapending na bill na patawan din ng parusang bitay ang mga foreign nationals na involved sa illegal drugs. Marami na lakay na version ng pagbabalik ng panukalang death penalty na naisumite dito sa Kongreso lakay. Pero ang tanong, kung kailan sisimulan yung pagtalakay sa natura mga resolusyon. Pero dahil nga sa mga ganitong insidente, may mga panawagan uling ibalik na ang parusang kamatayan at talakay na ito dito sa Kamara. Okay, maraming salamat, Milky. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DCRH, ako si Neil Gregunan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Samantala, taas pasahe sa MRT3. Posibleng maaprubahan at maramdaman sa Marso o Abril. Idetalye mo RH8, sakit sa bulsa. Christian Manyo, Christian. Nakayateya, posibleng maramdaman ng publiko, partikular na mga commuter na sumasakay ng MRT3 ang taas pasahe sa tren sa katapusan ng Marso o pagpasok ng Abril sa susunod na taon. Sa press conference sa MRT3 Depot, sinabi ni Transportation Assistant Secretary for Rail, Georgette Aquino, na muli nilang ihahain sa DOTR Rail Regulatory Unit ang kanilang petisyon para sa taas pasahe ngayong linggo. At kung maaprubahan nga, ang kasalukuyang 13 pesos na minimum na pamasahe ay magiging 16 pesos na, habang ang maximum na pamasahe naman sa end-to-end trip ay magiging 34 pesos mula sa kasalukuyang 28 pesos. Paliwanag ni Asik Aquino, batay sa posisyon ng NEDA, mababa lang ang impact nito sa inflation rate. Git pa ng opisyal, ang kasalukuyang pamasahe sa MRT3 ay palugi dahil nakasubsidiya ng gobyerno ang 41 pesos na bawat biyahe ng isang pasahero. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DCRH, ito si Christian Manyo, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Christian Manyo. Samantala, pinalawig pa ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng 4 na buwan ang serbisyo ni PNP Chief General Benjamin Acorda Jr. Sa sulat ng Paulo Marcos kay General Acorda, na pirmado ng Executive Secretary Lucas Bersamin, ipinarating nito na ini-extend ang kanyang termino bilang PNP Chief hanggang March 31, 2024. Nakasad sa sulat na naging epektibo ang pamumuno ni General Acorda sa PNP ng may talaga noong Abril. Tinukay ng Office of the President ang Executive Order number 136 Series of 1999, kung saan may kapangyarihan ng Pangulo ng Bansa na extend ang serbisyo ng sinumang presidential appointee. Showbiz lakay? Showbiz tayo, pero happy birthday muna kay General Acorda, ang ating PNP Chief. Dahil actually dapat kahapon siya mag-re-retire dahil birthday niya kahapon. Kaso? In-extend ng Pangulong Marcos. So,
tuloy siya. Ayan, kaya dapat ay lalo siyang mag-blow out ngayon. Yan. Naragsak nga pa nagkasangay po Kabagis General Benjamin Acorda Jr. At congratulations. Happy birthday din ko yung Ayong Lorenzo. Aba, ko yung Attorney Orly D at Right Worshipful Attorney Raul Canon Jr. Of course, ang ating kasamang si Kisa Xavier Habson. Happy birthday. Happy birthday. At si Avica Amarillo Villar. Uy! Congressman Nery Colmenares at kay Kuyang Kumpadre Boy Mabaga. Happy birthday. At si Ma'am Luz Tan. At si Cinderella nga pala, birthday din, ha? Maria Cinderella Lopez Di Mayuga. Ayan. Happy birthday po. Naki-congratulate natin yung mga bagong pasam ng mga nurses pala. Sino ba ang top notcher dyan? Di ko alam, pero yung San Beda College of Nursing, 92.68% ang kanilang passing rate. Meron pala, diba? Nursing sa San Beda? Bago yan, ha? Showbiz. Maha Salvador, buntis na at bandang Itchy Worms naranasan ng magnitude 7.4 na lindol sa Mindanao. Ang detalye sa mga balitang yan ihahatid sa atin ni Aliyah Ikatlo IV. Lakay at Miss Thea, bago matapos ang taon ay may humahabol na blessing sa aktres na si Maha Salvador at sa asawa nitong si Rambo Nunez. Buntis na nga ang aktres at kitang-kita sa kanyang pinost na litrato ang kanyang baby bump. At ipinost rin ng kanyang ultrasound. Caption ni Maha sa Instagram, "The best Christmas present we could ever ask for." Pebrero nang magkaroon ng secret civil wedding ang dalawa at Hulyo nang maganap ang kanilang dream wedding sa Bali, Indonesia. Samantala, ibinahagi naman ng singer-host na si Jug Sogueta ng bandang Itchy Worms. Sino ba asawa ni Jody Santa Maria? Maha Salvador lang. Ay, bayan. Maha Salvador pala. Bayan. Napag-usapan kasi namin. Napag-usapan kasi namin nung Christmas party itong si Jody Santa Maria, ha? Abay, andyan pala sila sa Portofino Amore. Kasama si Raymart Santiago. Pa-walking, sabi ng kanilang kapitbahay. HHWW. Ayan. Okay, proceed, Miss Aliyah. Samantala nga Lakay, ibinahagi naman ng singer-host na si Jug Sogueta ng bandang Itchy Worms ang naramdamang lakas ng pagyanig dahil sa magnitude 7.4 na lindol. Ayon kay Jugs, katatapos lang ng kanilang gig sa Butuan City nang mangyari ang lindol. Anya, napakalakas nito sa puntong inakala niya ay guguho na ang pinagstayan nila na hotel. Para sa Break Time Showbiz, ito si Aliyah Ikatlo, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Miss Aliyah Ikatlo IV. At yan ang kabar natin palatuntunang Break Time. Oy, teka muna. Maraming salamat, Mr. Michael is my guy. Abay, kumusta ang palitan ng dollar ngayon, bossing? Magkano? Abay, ang palitan ng dollar ngayon ayon sa ating business correspondent, Mr. Michael is my guy ay 55 pesos and 34 centavos. Ba? Tumatatag ba Lakay? Lumalakas ang ating piso. Dati, muntik na maging 56. Tama. O kaya 57. So, siguro dahil sa maraming remittances. Ayan. Pauit kayo na. Pasarabot idolyar. Susunod na, mga balansyadong balita, Chairman of the Board, Henry Uri at Miss O. Ang balikbayan mula sa Japan. Miss Karen Oyong. Bye-bye. Stay safe. Merry Christmas. This